What's up guys? Welcome sa ating educational webinar. So, pakita ko sa inyo guide kung paano install yung trading system natin sa MT4. So, dito sa Tickmill Broker, so may trading system tayo na gamit na nagbibigay ng guide sa ating trading, no? So, may edge tayo sa market and information advantage, no? Gamit yung mga tools na makakatulong sa pag-trade natin. For example dito, mga buy and sell signal or confirmation. Like itong buy signal sa Bitcoin. So makita natin yung buy signal, lumabas siya dito, then nag-bullish move. So ito yung best entry for buy or sell position. Then information advantage naman, para malaman natin dito yung real-time market data or market sentiment, no, based sa currency pips natin na tool. So, alam na agad natin dito yung bias, sentiment ng market, and pwede tayo mag-form ng bias natin based sa sentiment, no? So, ito yung mga tools na makakatulong natin sa pag-trade. So, kung paano install yan, kailangan mo muna mag-register sa Tickmill Broker. So, then download mo yung MT4 app sa website, no? So, una, kailangan mo may access sa Discord natin and mag-register sa Tickmill sa link na ito. Then create ng live account, demo account, no? Then punta ka lang sa tools, login ka lang, no? Make sure verified na yung Tickmill Broker mo. Nag-submit ka na ng documents, no? Para pwede ka na mag-trade gamit yung MT4 app, no? Sa MT4 app, para ma-download yung app, no? Punta ka lang dito sa Tools tab, then MetaTrader 4. Then makita mo dito yung MT4 natin, no? So available lang siya sa Windows and Mac. So sa desktop PC lang pwede ma-download or install ang trading system natin, no? So download mo yung Windows. If Mac gamit mo, ito i-download mo. So ayan. After ma-download, open mo yung MT4 app. Then sa lower right, pwede ka mag-login dyan. So login mo lang account mo, demo, pwede rin live account. So or punta ka sa files, then makita mo dito login, trade account, no? Yung details ng live account mo or demo account is nasa email mo yan. Kakopy mo lang sa email mo yung MT4 number, yung password, and yung server. So send yan sa email mo yung mga MT4 details. So if nalogin mo na, so kailangan mo i-download yung files ng FTA trading system. So sinend ko yan sa email mo. So yung may access lang sa files na ito yung mga students ko, no? Mga tinuturuan ko sa trading, no? So if wala ka pa nito, so kailangan mong register sa Tickmill Broker, then mag-deposit ng specific amount. So if nag-deposit ka na, pwede mo makuha ito libre lang. Free access. Basta member ka sa Discord and may Tickmill Broker account. So kakopy mo lang itong, download mo lang yung files dito. May download dyan. If na-download mo na, makikita mo ito. Yung gagawin lang naman natin dito is lilipat yung files dito sa MT4 data folder. So paano ba makuha yung data folder? So punta ka lang sa Tickmill app, MT4. Sa upper left, click mo yung open data folder. So ayan yung data folder. Then gagawin mo lang naman is lilipat mo yung templates sa data folder ng Tickmill. So lilipat mo lang. Then MQL4 folder, libraries, lipat mo lang yan dito. Same rin sa indicators folder. So after mo malipat lahat, so punta ka lang dito, open market, then click mo lang yung license, no, para mag-load yung chart.
So, make sure may license key ka. So, nasa email mo yung license key, no? So, sinend ko yun sa email mo. Copy mo lang yan. So, ito yung license key ko. Kunin ko lang. Ang gagawin mo lang, click mo lang tong. So, una, gawin mo muna, click mo yung market watch. Then, right click, click show all market, no? So, para lumabas lahat ng available market sa Tickmill. Then, punta ka sa navigator or control N or click mo lang yung icon na ito. Then, right click, click refresh para mag-load up lahat ng new files na nilagay mo sa data folder ng Tickmill. So, una, gagawin natin is lalagyan ng license key lahat ng secured sa file name. So, lahat ng may secured sa file name. So, example dito, ADRP. So, punta sa inputs tab. Then, lagay mo yung license key. Then, makita mo sa right side, nag-load up na yung tools na gagamitin natin. Dito naman, currency pair. Lagay lang natin yung license key. Lalabas na yan. So, pwede mo close yung tab na yan. Left side, makikita mo siya. So, mas mabilis ma-access yung mga currency pair kapag ito yung gamit natin. So, kaya sa Tickmill broker tayo dahil para isa na lang yung list ng currency pair natin. Sa ibang broker kasi, iba yung format or yung symbol name ng market. So, kaya nasa isang broker lang tayo nakafocus para pare-parehas yung symbol name or format ng mga market. So, pwede mo ibahin yung size niyan if depende sa monitor size mo. So, control I mo lang, control I para lumabas yung list ng currency pair. Lahat ng indicator na nalagay mo na sa chart. So, pwede mo ibahin yung settings niyan. So, click mo lang to sa size. Pwede mo ibahin yan, gawin mong 17. Or yung font size, pwede mong liitan, gawin mong 9. So, makita mo, lumiit na siya. So, depende yan sa monitor size mo. So, maglagay ulit tayo. So, candlestick indicator. Sa inputs tab, lagay natin license key. Then, sa levels tab, may gagawin tayo dito. Delete mo lang tong dalawa. Yung walang value. Make sure ayun yung value ng candlestick indicator. Then, sa style, gawin mong yellow to. Then, solid line. Yan. Pwede mo i-adjust yan. Yan. So, confirmation rin yan, no? Next naman, ilagay natin itong mga New York Stock Exchange Open. Makita natin yung line na yan. So, ito yung best time to trade, no? Between sa line. So, makita natin yun. So, dito, during this time, maganda mag-trade dahil malakas yung volume. So, kaya ginagamit natin yan para ma-identify kung saan yung best time to trade. Next naman, ito naman key levels. So, lagay lang natin ang license key. So, key levels, same lang siya sa trading view, no? So, dito sa MT4, automatic siya nagpa-plot, no? Hindi mo na kailangan i-manual plot. So, makita natin dito sa Bitcoin, yung key level dito is ni-reject ng price, no? So, yun yung key level, no? Makita natin. So, makita yung rejection, may buy signal pa tayo. Kaya makita natin nag-bullish move ang Bitcoin. Makita natin yung tools, no? Confirmation for entry, rejection sa key level, no? Na kaya bakit nag-bullish move to? So, makita natin yung rejection dito, rejection dito. Then retest yung previous key level. So, ayan.
Next naman ay, so ano pa yung wala pa dito? So yung real-time market data, ito yung currency pips, no? Ilagay natin dito. So pwede rin ibahin yung position ng mga to. So ayan, hanggang 4. So control I mo para ibahin yung settings ng currency pips. Start tayo dito sa monthly time frame, yung pips 4. So ayusin lang natin to. Gawin natin 690. So ayan. Then punta tayo sa weekly. So ayusin lang natin, no? So ayan. Then adjust lang natin. So depende yun sa monitor size mo. Kaya pwede mo i-iba yung settings depende sa settings ng monitor mo. So ayan, add lang natin yung 100. So ayan, makita natin na ayos na natin yung currency pips. So ito yung real-time market data. So alam natin kung paano gamitin yan based sa coaching session natin, no? So pwede mo panoorin yung webinar natin doon sa Discord kung paano gamitin ang currency pips, no? Napakahalaga niyan dahil information advantage and real-time market sentiment yan. So pwede tayo mag-form ng bias based dito sa currency pips. So yan na lahat ng tools na lagay na natin. Ang gagawin lang natin is i-save yung template. Sa upper right, click mo save. Then, i-name mo lang siya FTA license or kahit ano. If na-save na, if nag-open ka ng bagong chart, load mo lang yung template na nakasave yung trading system, then automatic siya lalabas. So, ayan na siya. Okay na, no? So, makita natin dito yung buy signal sa pound USD, co-formation sa candlestick indicator, then rejection sa key level, no? Then makita natin sa currency pips ay malakas ang pound. So mas malakas ang pound kaysa USD. Yan, nakita natin na tumaas ang market dito. Then if sa DXY makita natin nag-bearish move, makita natin yung sell signal or sell confirmation kung bakit bumaksak. Best entry, no, for buy and sell, no? So non-repaint siya, hindi siya nagbabago ng position. If lumabas yan dyan, dyan lang siya lalabas. Example nito, yung buy dito, nag-bullish move. And nag-sell naman, nag-bearish move. So madami tayong educational webinar kung paano gamitin ang trading system. So pwede mo panoorin yon and mga coaching session natin kung paano gamitin lahat ng mga tools natin. So make sure na member kayo sa Discord natin, no? So para maging member, kailangan mo lang naman mag-register sa Tickmill broker. Then pwede kayong umattend sa live market update and coaching session sa Discord, no? So if meron tayong live, i-announce natin yan dito. So make sure na member na kayo dito sa Discord natin. So ayan. And mga previous market update, pwede mo panoorin sa Facebook natin or sa YouTube. So dito tayo nagpo-post ng mga market analysis natin, trade ideas, fundamental analysis, no? And always tayo updated sa real world events and fundamentals, no?
Dahil yung fundamentals, ito yung main driver kung bakit gumagalaw ang market. Hindi lang sa technicals na nagbabase. Nagbe-base tayo sa economics, no? So, ayun lang sa webinar natin kung paano i-install yung trading system and paano gamitin yung trading system natin. So, ayan lang.